Sir, hindi pa naman ako katandaan eh, no? Ah, Pero naalala ko nung bata ko, may pelikula na ano, kwento ni Lola Basyang o TV series. Ano ang sinasabi natin, data natin dyan? para ano, naalala ko lola ba siyang si Manilyn Reyes. Oo, pero Walang alam mas ko, bata na yun. mas bata na yun. Pero definitely mga LVN times. Makasaysayang araw po sa ating lahat dito sa Severino Reyes Medal Awarding Ceremony. Ako po si Xiao Chu, isang public historian, at ngayon po ay ginagawa natin ng isang napakahalagang tour, no? Kakaiba ho ito. Ito po ay isang literary tour. Atin pong titingnan ang buhay ni Lola Basyang. Sino ba si Lola Basyang, no? Ang Lola Basyang po ay isang karakter na pinasikat sa Magazine Liwayway, si Severino Reyes. Narito po tayo sa area ng Santa Cruz, Maynila, kung saan noong February 11, 1861, isinilang si Severino Reyes. At eto po ang bahay na kanilang tinirahan dito sa dating Calle O'Donnell, na ngayon ay pinangalan ng Severino Reyes. Kasama po natin ang direktor ng National Book Development Board, si Sir Anthony John Balisi o si Sir Tuni. Sir Tuni, makasaysayang araw sa iyo. Magandang araw sa iyo, Professor Xiao, at magandang araw sa inyo lahat. Narito nga tayo sa Severino Reyes Street ngayon, sa dating bahay ni Severino Reyes. Oo, nakikita natin na ano pa rin, ano, buo pa rin yung Buo pa, buo struktura. pa. No? At siguro mga estilo nito, 1920 siguro kung di tayo nagkakamali. Pero ang bahay na ito pala ay ngayon ang caretaker si Romualdo Infante. Oo. At si Romualdo Infante nakakatuwa kasi siya rin po ay fire volunteer. Kaya nakikita natin sa harap ng bahay ni Severino Reyes na naglingkod sa bayan, ha? Patuloy na naglilingkod sa bayan. No? Itong mga nakatira dito sa bahay na ito. At ito nga, fire volunteer sila. At ang pangalan ng kanilang mga fire truck, no? Makikita mo, ito Severino Eco na ito. No? At nandito nga sila sa Severino Reyes Street na dati ay Calle O'Donnell. Pinangalan na kay Severino Reyes. At Sir, Yeah. di ba bigyan nyo kami ng Oo. counting information. Ano ba yung tawag ng mga tao noon Oo. kay Severino Reyes? Oo, ano kasi, isa sa mga prominenteng tao si Severino Reyes nung panahon niya. Kilala rin siya bilang Don Binoy. Oo, yun yung tawag ng mga tao sa paligid niya sa kanya nung mga panahong yun. Severino, Binoy. Binoy. Ayun, oo. Parang Robin Padilla yan, Binoy. Yan po ang una nating stop dito sa Severino Reyes Literary Tour. Marami pa po tayong pupuntahan, kaya samahan niyo po kami. Alam niyo, sa loob po ng walled city na ito po ang dating lungsod ng Maynila. No, nung panahon ng mga Espanyol na kanilang binakuran ng mga pader. Dito mismo sa walled city, nag-aral si Severino Reyes sa private school ni Catalino Sanchez. At dito rin siya nag-aral sa Eskwela de Segunda Enseñanza dito sa Colegio de San Juan de Letran at Universidad ng Santo Tomas. Parehong Dominican school siya na. Sa Letran, ang tinapos niya, Bachelor of Arts. At dito naman, dito yung dating site sa Intramuros ng Universidad ng Santo Tomas. Meron naman siyang degree in philosophy. Narito tayo ngayon sa Intramuros, Manila, lumang lungsod ng Maynila noong panahon ng Espanyol, at narito tayo sa Puerta Santiago, Fort Santiago. Ngayon, ito ay isang shrine para sa national hero natin na si Dr. Jose Rizal. Pero alam nyo ba, hindi lang siya ang ikinulong dito. Actually, kapag ka ikaw ay Indio, tapos pumapasok ka na dyan sa mga pintuan na yan ng Fort Santiago, eh nangangatog na yung tuhod mo. Kasi hindi mo na alam kung lalabas ka ng buhay dyan sa lugar na yan. Maraming mga bayani, hindi lang si Rizal, ang kinulong dyan, ang napatay, no, ang tinorture. Again, kasama natin si Director Tuni. Hello. At Sir, ano bang inalaman ng Fort Santiago dito sa ating tour kay Severino Reyes?
Professor siya, alam ba noong 1902, Mm. isa rin si Severino Reyes sa mga nakulong dito sa Fort Santiago. Oo. Well, isa ring konteksto ng kanyang pagkakulong ay dahil yung mga mason. Dahil yung masoneria, dahil miyembro pala ng masoneria si Severino Reyes. Ang nangyari sila ay dinidikit sa katipunan. Nakulong siya dito, pero ayon sa sa nakuha nating kwento, ito pa lang si Severino Reyes, pinalis pala, nakawala kasi matamis daw ang dila niya. At napaganda daw ng Spanish diction niya. Kaya yung mga Espanyol na nagkulong sa kanya dito talagang pinakawalan siya. Grabe, nandito na naman tayo sa Intramuros kasi narito tayo sa building ng Manila Bulletin. Ito yung present na publisher ng isa sa mga longest, kundi man longest running magazine sa Pilipinas, at ito nga yung Liwayway. No, eksperto ukol sa literatura at mahal na mahal yung literaturang Pilipino. Direk Tuni, anong halaga ng Liwayway na itinatag noong 1920s? Liwayway kasi tinatag noong 1920s. Ito yung unang, sabi mo nga, unang magazine na nakasulat sa Tagalog. Tagalog pa na yung tawag. Actually, ang alam ko, photo news siya dati, tapos naging Liwayway. So, ibig sabihin, nagpapalabas din siya ng mga litrato. So, ito yung isa sa mga unang-unang magazine na mass market and target. So, ibig sabihin, yung karaniwang tao yung tinatarget ng magazine na to. At andito nilalabas sila ng mga kwento, maikling kwento. Mayroon din mga nobela na serialized. Ibig sabihin ay isang kabanata pa lang ilalabas dito at bawat labas ng Liwayway ay may kadugtong yung kabanata na yun. So aabangan mo. At tawag doon, itutuloy, parang itutuloy. Kasi may wakasan. Dati may wakasan din, di ba? Na isa lang. Wakasan yung mga short fiction natin. Correct. Ito naman, kung si Camilo Osias ay naglabas ng mga popular children's literature in English, si Severino Reyes naman sa pen name na Lola Basha, naglabas din ng mga children's stories sa wikang Tagalog. So, alin doon yung mga personal favorites natin? Ang pagkakaalam ko, kasi, yung Liwayway serialize siya, di ba? Yes. Pero eventually, nilalabas to as booklets ni Liwayway. So, nakatatlong aklat siya. Doon sa bawat aklat, meron kang about 40 na kwento. So 40 times 3 na, so 120. Hindi ko alam na 500. Oo. Ang isang gusto ko doon sa mga kwento na yun ay ang parusa ng mga duwende. Bakit? So parusa ng mga duwende, ito yung pag may nakita kang punso, huwag mong sisirain kasi yun yung tahanan ng mga duwende. Oo, so meron siyang ganong story. So ngayon parang nabasa ko na lang yung parusa ng mga duwende nung nagbabasa na ako ng kolehiyo ng Severino Reyes. Pero bata pa tayo, matagal na kasing sinasabi sa atin to. Ng mga matatanda. Ng matatanda na wag mong sisirain yung punso kasi nandyan yung mga duwende. Diyan sila nakatira. Ano yung kahalagahan ng pagkukwento sa isang lipunan? Ano yan knowledge transfer pa rin yan. So parang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. So parang ang Pilipinas kasi ay oral tradition, mainly oral tradition. So, ano ibig sabihin ng oral tradition? Mas ang literatura natin, ang knowledge systems natin ay based sa pagkukwento. Ang susunod na stop natin dito sa ating Severino Reyes Literary Tour ay ang Recto, Maynila. Ayan. So yung Recto Maynila, tandaan po natin, dati itong Azcárraga, no? At tandaan natin itong area na ito, Quiapo, Santa Cruz, Binondo, no? San Nicolas, Tondo, no? Itong lugar na ito ay talagang nung panahon ng Philippine Revolution. Ito yung panahon ni Severino Reyes. Ay talagang nandito yung mga samahan. In fact, dito sa Azcárraga, somewhere there sa Tondo area, Tondo part, diyan itinatag ang kataas-taasang kagalang-galang nakatipunan ng mga anak ng bayan. No? So, nung matapos ang panahon ng mga Espanyol, no, matindi yung yung revolutionary fervor pa rin na nananatili sa mga tao kahit nasakop na tayo ng mga Amerikano. At yung ekspresyon niyan ay nangyari sa mga sarsuela. No? Makikita natin somewhere here
na yung Manila Grand Opera Hotel. Yan dati yung Manila Grand Opera House. At banda rito, sa area na ito, yung tinatawag natin na Teatro Zorilla. Kung saan, noong 1902, nag-premiere yung pinakaunang sarsuela ni Don Binoy. Diba? At ito nga yung Angkalupi. Ano man yung sarsuela na yon, dito sa lugar na ito, kung saan nag-eksperimento si Severino Reyes ng kanyang literatura at ng kanyang panitikan at panulaan. So, of course, kasama ulit natin si Sir Tony. Sir Tony, gaano ba kahalaga yung si Severino Reyes at yung sarsuela na nangyari dito sa Recto? Professor siya, no? Maganda tignan din yung sarsuela bilang ito yung voice of protest mo noong mga panahon. So, ito rin yung tinatawag natin, na ibabahagi yung anti-colonial sentiments sila. Gusto nila maging malaya, maging isang tunay na bansa. Yung sariling kasadarlan, yung sariling pagpapatakbo ng mga Pilipino sa sarili ng mga bayan. So, parang naging expression ng pagmamahal sa bayan yung mga sarsuelang ito. In fact, isa sa sikat na sarsuela ni Severino Reyes, yung Walang Sugat, na isang sarsuela na set in Giginto, Bulacan. 26 ang kanyang mga naging sarsuela, 26, at nagsulat din siya at nagdirehe ng 22 drama. Ito ang Walang Sugat. Meron ba tayong masasabi ukol dito? Ito nga yung medyo critical sa kalakaran ng pamahala ng Walang Sugat nung panahon niya. Oo, kaya sa isang pananaw, tinitingnan to na subversibo. At pero sa kabilang pananaw naman, yung pagiging subversibo ay pagmamahal nga, gaya na sabi mo, pagmamahal ng bayan. Yung paglitaw kasi ng sarsuela mahalaga sapagkat bago ang sarsuela, nandyan yung komedya, nandyan yung moro-moro. Pero yung moro-moro, halimbawa, ito ay Battle of Christians and Muslims, di ba? So, religion yan. Marami sa mga stage presentations doon, mga tulad ngayon, sa Semana Santa, habang sinushoot natin to, senakulo, may kinalaman sa mga santo, di ba? Pero itong sarsuela mahalaga dahil nagpapakita ito ng everyday life ng mga Pilipino. Ang unang sarsuela ni Severino Reyes ay Angkalupi. Ang kanyang unang dula ay RIP. No, na parehong itinanghat sa Teatro Zorilla. Kabilang naman sa 26 na sarsuela ni Severino Reyes ang Mindamora noong 1904, Pilipinas Pavalos Filipino 1905, ang pagbibili ng Pilipinas sa Hapon 1906, ang Bayani ng Puri 1922, at ang Puso ng Isang Pilipina 1923. At ilan naman sa mga dramang naisulat niya ang Sigalot ng mga Pilipino at Amerikano 1898 noong 1910 at ang Sigaw ng Balintawak 1911. Siya rin ang nag-organisa ng Gran Compañía de la Zarzuela Tagala noong 1902 para itangal ang kanyang mga dula sa mga teatro sa Maynila at iba pang entablado sa mga kalapit na lalawigan ayon nga sa sagisag kultura ng NCCA. So yun, ganun. Professor Shao, gusto ko balikan din yung Walang Sugat na interestingly, yung original na libreto ng Walang Sugat ay nasira at nawala na nung kasagsagan ng World War II. So kasama yun sa mga na-damage ng World War II at yung libreto ay nireconstruct na lang noong 1950s, 1960s base sa pagkakaalala ng mga performers sa Walang Sugat. Kaya yan po mga kaibigan, talagang makikita natin mensahe sa atin ni Severino Reyes, walang sugat ang tunay na nagmamahal sa ating inang bayan. Noong September 15, 1942, namatay si Severino Reyes. Namatay si Lola Basia. Direct Tony, ano yung naalaman natin? Kanina kausap natin si Kuya Romualdo at sinabi niya nga na dito sa crypt ng Church of the Holy Spirit, simbahan ng Espiritu Santo. Dito unang inilibing si Severino Reyes. So, at kung titingnan niyo po, mababa po sa ground area yung kripta. At sinasabi nga ho na paminsan-minsan po binabaha po itong libingan na ito sa Santa Cruz ni Severino Reyes. Welcome to Antipolo City. Narito po sa likod natin ang isang napakahalagang pook
sa sangkakristyanuhan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Cathedral. At nakikita nyo ngayon, no, yung mismong Huwebes Santo, kung saan pinifilm natin ang video na ito, patuloy po yung pagdami ng tao dahil noon pa bang panahon ng Espanyol, dinadayo na po talaga ang Birhen ng Antipolo, no, na malapit na palapit sa puso ng mga Katolikong Kristiyanong Pilipino. Pero lingid sa kaalaman, marami. Dito rin sa lungsod na ito, sa lungsod ng Antipolo, sa Parish of the Immaculate Heart of Mary, no, na kilalang kilala dahil simbahan ni Popoy at Basya. May kinalaman din ito sa buhay ni Severino Reyes. Talaga? Oo, meron po. At dito po natin tatapusin ang ating Severino Reyes Literary Pilgrimage ngayong araw na ito. Director, Tony, sino po kasama natin ngayon? Hello, magandang hapon. Kasama natin ngayon si Miss Annie Reyes. Siya ay ang great-granddaughter ni Severino Reyes. Hello po. Wow, ang ganda ni Mama. Oo. Pero may tanong po ako sa inyo. Paano kayo related kay Severino Reyes? Yung daddy ko kasi ang apo ni Severino Reyes. Yan ang lolo ko, si Pedrito Reyes. Daddy ko to, Louis Reyes. So Pedrito yung anak ni Severino. Yes. No? Ito si Severino ito. Yes. Wow! Ang ganda ho ng larawang ito, no? Tapos, ang nangyari ho, yung tatay po ninyo, ano yung ginawa niya sa remains ni Lola Basya? Kasi alam niya na dito na siya mamamatay, feeling ko. So kumuha na siya ng pwesto dun sa baba. Bago lang yung simbahan nun dati. Opo. Tapos kumuha siya dalawa. Sabi niya, dito ko lalagay si daddy at mommy niya at saka lolo niya. So, kinuha niya galing sa Manila, tapos dinala niya dito. Wow. Professor Shaw, importante din na kilala natin kung sino si Louis Reyes. Importante siya sa publishing industry. Wow. Oho. He owned Vera Reyes. Nag-publish kami ng art book. One of the pioneers in art books. Ito yung mga parang yung tinatawag lang CTV ngayon, di ba? Sir Tony, ano po yung parang ginagawa ng National Book Development Board para ipagpatuloy itong legacy ni Severino Reyes? Meron kaming proyekto na tinatawag namin The Book Nook. Na ito yung unconventional, Yes. kaya hindi pangkaraniwan na library na kung saan ngayon ay nakipag-ugnayan kami sa pamilya ni Severino Reyes para mag-set up ng parang Lola Basyang reading dun sa mga book nooks namin. Galing. So parang andyan naman, nilathala ulit ng tahanan yung mga libro ni, yung mga kwento ni Lola Basyang. Meron ding Anvil Publishing na mga Lola Basyang. At nandun yung mga libro na yun sa book nook centers namin all over the Philippines. So meron kaming 55 book nooks all over the Philippines at meron mga Lola Basyang stories doon. At yung pinakabagong development doon ay pakikipag-ugnayan namin sa pamilya ni Severino Reyes para magkakaroon ka na parang yung reading, yung magbabasa ulit si Lola Basyang sa mga book nook namin. Ang exciting naman yan para ma-introduce din Yes. itong some of the 500 Yes. stories of Lola Basyang and even just the act of, wag lang social media, 'di ba? Yes, Reading to yes. children, interacting, 'di ba, sa mga kaibigan natin. So siguro po dahil ito na po yung last stop natin, ano po huling mensahe natin para sa ating Severino Reyes literary pilgrimage sa ating mga kababayan? Napakaganda na balikan natin, no, yung mga kwento ni Lola Basyang. Although sinulat to noong 1930s, 1940s, napakaganda na balikan natin ulit itong mga kwento na to at mahalaga na maraming aral na mapupulot sa mga kwento to at napakahalaga rin na inilathala siya ulit ng mga current publishing houses natin ngayon. So para mas maging accessible siya at mas mababasa ng mga batang mga readers natin ngayon.
By the way, nabanggit na natin si Louie Reyes, no, na ama ni Ma'am Annie here, no? Dito po nakalibing, no? Katabi ni Severino Reyes, si Sir Louie Reyes, no? At anong maliban doon sa Vera Reyes, no, publishing, ano po yung papel na malaki sa book industry nito si Louie Reyes? Professor Xiao, napakahalaga ni Louie Reyes din sa publishing industry ng Pilipinas. Siya ang nagtaguyod ng Book Development Association of the Philippines. At kung alam mo yung Manila International Book Fair ngayon, yung MIBF, siya ang nagpasimula noon. I think late 70s or early 80s as the Manila Book Fair. Grabe, batang MIBF ako. Imaginein mo yon, siya pala ang, mula nung naging college student ako, I always frequented it since 2001. So 20 years na ako nag-MIBF, imagine mo. So, wow, sa kanya pala, ano? Siya pala yung brainchild pala, no? Brainchild niya ang Manila Book Fair. Ayan na. Lola Basyang, di ba, Severino Reyes, Apo Louie Reyes, imagine ninyo. Talagang nagsusulong pa rin ng mga akla. Kaya ngayon po, kasama po natin ang apo sa tuhod ni Severino Reyes at ang ating direktor ng National Book Development Board. Mag-aalay tayo ng bulaklak sa Lola Basyang natin, sa Lola Basyang ng bayan, Severino Reyes. Ayan, no, nakapag-alay na po tayo ng bulaklak sa ating Lola Basyang, Severino Reyes. Ayan po, so sa ngalan po ng Severino Reyes Medal, kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong araw na ito sa ating Severino Reyes Literary Pilgrimage. Naway sumain niyo ang diwa ni Lola Basyang. At ano po ito? No? Mabuting kalooban at kaginhawaan ng bayan. Maraming salamat po.